Good morning po sa inyong lahat at welcome po sa ating pong vlog po everyday and ito po ay patuloy sa pag-aaral po natin regarding po ano ba itong grasya ng Panginoon at sa araw pong ito patuloy po nating pag-aaralan yung grace ng Panginoon at ito pong grace na to ay nasa letter A na po tayo kahapon po. Tayo ay nag-aral patungkol po sa letter G which is yung dakilang grace ng Lord, yung dakilang pagmamahal ng Panginoon at nga nagkaroon nga po tayo ng kaligtasan, ng regalo mula sa Diyos dahil din sa dakilang grasya ng Panginoon. At pag natanggap po natin yung dakilang grace ng Lord, mga kapatid, mga kasama, letter R po, naranasan po natin yung redemption. Naranasan natin na redeem tayo mula sa ating mga kasalanan at tayo po ay magkakaroon ngayon ng magandang buhay kasama ang ating Panginoong Hesus. At dahil nga po doon kasama na natin ng Diyos mga kapatid, wala na yung balakid ng mga kasalanan dahil po lumapit tayo sa Panginoon, naniwala, nanampalataya tayo sa Diyos. Alam niyo po ba, ang letter A po na tungkol po sa grace na yan ay po tungkol po sa abundance. Okay. Sa abundant grace, sabi po ng 2 Corinthians 9:8, and God is able to bless you abundantly so that in all things at all times having all that you need will abound in every good work. Mga kasama, mga kapatid, alam niyo po ba na ang Diyos po ay may-ari ng langit at lupa na kung saan nais niyang ibigay sa iyo at ibigay sa ating lahat ng mga anak po niya na tumanggap sa Kanya bilang Diyos at Panginoon, nagkaroon po tayo ng opportunity na tawagin siyang Abba Father at naging co-heirs tayo ng Panginoong Hesus. At kung dahil po diyan, tayo po ay isang citizen of heaven na. Sapagkat lahat po tayo ay isang dugo na po na nalaytay sa atin, ang dugo ng Panginoong Hesus na kung saan when we repent on our sin, accept Christ as our Savior and Lord, tayo daw po ay binigyan niyang karapatan maging anak at maging co-heirs ng ating Panginoon. So, pag co-heirs ka ng kalangitan, o co-heirs ka ng Panginoong Hesus, kapatid, mga kasama, you have the abundance of God. Ikaw ay sabi din sa 2 Corinthians 9 yan, God is able to bless you. He can bless you more than you ever think and desire. So, kayang-kaya kanyang i-bless abundantly. Para saan po ba yun? Hindi lang para sa ating sarili. Kapatid, sa panahon natin ngayon, ang namamayani po sa puso ng mga tao ay selfishness. So, yung abundance na yan, yung blessing na yan na sinasabi ng Panginoon, tayo daw po ay para magkaroon din ng opportunity to do good works. Kaya sabi dito, that in all things at all times, having all that you need will abound in every good works. So lahat po tayo, pag tayo ay binibless ng Lord, it's not for ourselves lamang. Pero kailangan din natin i-share sa iba. Kaya nga po mga Kristiyano, kaya tumanggap ka ng biyaya mula sa Diyos ng libre, malaya ka makakapagbigay din ng libre. Kaya kasi nga po, tayo ay tumanggap. So sabi doon, having all that you need. Bibigyan na ng Lord lahat ng pangangailangan mo. Pero bakit nga po nagkakaroon ng shortage? Bakit po nagkakaroon ng shortage ang minsan ng mga Kristiyano? Yes, nagkakaroon ng shortage because of lack of faith. Hindi natin kasi na-exercise yung abundance grace. So, kailangan po natin matutunan, ito po mga tinuturo po natin sa mga vlog na to, this is a life application mga kasama, na kung saan you will experience the abundance of God, experience the love of God, yung paano niya ikaw ay pagpapalain, kung paano kanya i-mold according to His image, according to Christ likeness. Alam niyo po ba, na lahat ng mga mananampalataya na nakita ko, na talagang nandun yung puso't kaluluwa nila sa Panginoon, hindi sila pinabayaan ng Diyos. Pero yung mga tao na pahapyaw-hapyaw lang, nagbabaka sakali, baka pwede naman kay Lord, di ba? Yung hindi talaga ganun ka-full committed. So, sila po yung nakakaranas ng hindi maayos ang kanilang Christian life. So, kapatid, I challenge you, pag sinabi mong yes, Lord, yes na kay Lord. Huwag ka nang paatras abante. Pag nagsalita ka kay Lord, alam mo si Lord tapat siya sa kanyang mga pangako. Tayo lang minsan ang hindi nagiging tapat sa ating mga pangako sa Panginoon. So there are many shortages in our society. Maraming pagkukulang sa society natin, maraming pagkukulang sa mga paligid natin. Pero alam niyo po ba sa kaharian ng Diyos, walang pagkukulang diyan. Grabe, kumbaga, kung ang mundong ito ay kinreate lang ng Lord,
may mga scarcity tayo dito sa mundong 'to. Sa Lord, sa heaven po, because God created everything, walang scarcity diyan. Magkaibang ekonomiya ng mundo, magkaibang ekonomiya ng heaven. In 2 Corinthians 4 verse 15 to 16, all of this is for your benefits. Binigay ito ng Diyos kasi nga mahal ka niya. Binigay ito ng Diyos dahil sa kanyang biyaya, sa kanyang regalo sa'yo. And as of God's grace reaches more and more people, there will be great thanksgiving and God will receive more and more glory. So pag ikaw po ay biniyayaan ng Panginoon, kapatid, para daw po makapag-reach out tayo ng ibang tao at mabigyan din po na makilala nila ang ating Panginoon at magkaroon po, di ba? Magkaroon ng kasiyahan. Alam niyo po ba, isa lamang na kaluluwa ang makakilala sa Diyos, tumanggap kay Jesucristo bilang Panginoon tagapagligtas. Ang sabi po ng Biblia, libo-libo mga anghel ang nagpupuri sa Panginoon. Kaya po marami nagpupuri sa Diyos because of these things. Kaya gagamitin ka, kapatid, yung mga pagpapalang tinatanggap mo sa Lord, gagamitin yan para po sa kaluwalhatian ng ating Amang nasa langit. So, hindi ka magkakaroon ng scarcity sapagkat ikaw ay, sabi doon, hindi ka niya iiwan, hindi ka niya pababayaan. Yan ang pangako ng ating Diyos. So I hope yan po yung mga letter A po, abundance, grace. Punta tayo sa letter C. So, letter C is comforting grace. So, pag meron tayong problemang pinagdadaanan, laging ang Diyos po nandun yung grace niya. In 2 Corinthians 12:9 to 10, sabi dito, my grace is all you need. My power works best in weakness. For when I am weak, then I am strong. So dito po nagsalat po si Paul, sabi dito, nagkaroon po siya ng problema sa katawan po niya. Nagkaroon po siya ng sakit. At ang sabi doon sa Bible po, it is a thorn of the flesh, a messenger of Satan. So nag-please siya sa Lord pero hindi siya pinagaling ng Panginoon doon. But instead, sabi ng Panginoon, my grace is sufficient for you. So yun ang sabi ng Panginoon. So tinanggap ni Paul yun. So kahit na meron siya nararanasan, nararamdaman, nagpatuloy siya. Sabi nga ni Paul, when I am weak, then I am strong. So God tested Paul on these things kung saan ba yung palakasan niya. Because si Paul po, isa siyang marunong na tao, isa siyang magaling, malakas, pero nung nakaranas siya ng ganito, pinakita ng Panginoon, ako yung gumagawa sa iyo, Paul, hindi ikaw. So, pag nararanasan mo yan, kapatid, ano man yung nararanasan mo ngayon, kino-comfort ka ni Lord. Basta huwag ka lang gi-give up. Hindi mo lang minsan nararanasan or hindi mo lang minsan napapansin na kino-comfort ka na ni Lord through other people because marami ka pang hinahanap. So be content. Pag may pinagdadaanan ka, kapatid, huwag ka lang sumuko. Magtiwala ka lang kay Lord. Amen? Magtiwala ka lang at hindi ka niya pababayaan. Kagaya ni Paul, sa kanya pong karamdaman, nagtiwala lang siya sa Lord. At sabi nga po ni Paul, when I am weak, then He is strong. Amen? So, ganun lang po yung kapatid. Huwag niyo pong isipin yung problema niyo, huwag niyo isipin yung mga nararanasan niyo. Isipin niyo na si Lord ang bahala sa inyong sitwasyon. Sa letter E po, ito po yung last na kung saan ito po yung sa grace na word, letter E is everlasting grace. In Ephesians 2:7, sabi po dyan, God can point to us in all future ages an example of the incredible wealth of His grace and kindness toward us, as shown in all He has done for us who are united with Christ. So, makikita niyo po dito, yung pong future, nakahanda na yan. Ibig sabihin yung mga bagay na, kasi si Lord po ay kahapon o yesterday, today, and forever, He is the same. Lahat po ito ay history na kay Lord because siya ay all-knowing God. Alam na niya mangyayari sa iyo at sa akin. Alam na niya mangyayari sa mundong to. Nakasulat na nga po kung tutuusin ang lahat ng yan. Pero alam niyo po, yung everlasting grace na yan, hindi nagmamaliw, hindi natatapos. So, His love endures forever, sabi ng Psalms 136. Ang pag-ibig daw niya ay magpakailan paman. At ang sabi sa Psalms 118, His faithful love endures forever. Kapatid, yes, minsan nararanasan mo po parang iniwan ka ng Lord. Hindi po. Ang kailangan mo lang lumapit. Sino man daw ang lumapit sa Panginoon, hindi siya mapapahiya. Kaya, alam niyo po ba, ang lahat ng bagay sa mundong to, magbabago. Wala pong permanent dito Kahit po kagandahan, kagwapuhan, kalakasan,
Ultimo, ang pera nagbabago, lahat ng bagay sa mundong 'to nagbabago. Isa lamang po ang hindi nagbabago, ang kanyang salita, ang kanyang pangako. So, do'n ka na sa hindi nagbabago, kapatid. Piliin mo yung hindi nagbabago. So, ano man yung nararanasan mo ngayon, nagbabago rin 'yan. So, meron ka mang pinagdaanan ngayon, mahirap, magbabago 'yan. Parang bagyo 'yan, eh. May darating, mawawala. Tapos maging maayos naman ang buhay, magbabago na naman 'yan, minsan meron na namang sigalot na mangyayari. So, everything in this planet is changing. Bakit? Because 'yan po ang ginawa ng Diyos, constant ang change po sa planetang ito. So, meron lamang pong iisa na sinasabi ang Bible na hindi nagbabago kung hindi ang kanyang salita lamang. Everything will pass away, but His word will remain. So yung grace niya at patungkol po sa pagmamahal niya, patungkol po sa kanyang pong biyaya at pagpapala, sa kanyang mga regalo, sa kanyang mga promises, everything written in the book, yan po ay salita ng Panginoon. It is inspired by the Holy Spirit so that meron tayong panghahawakan. So importante po na alam ninyo ang salita ng Diyos. So let's continue to read the Bible. Let's continue to listen to the Word of God. Let's continue to walk, di ba, in the Word. At sumunod tayo sa mga pinag-uutos ng Panginoon. I-apply natin ang mga natututunan natin. Then, magkakaroon tayo yung grace ng Lord. Kasama natin yan forever po. So, tayo po'y manalangin. Hallelujah. Salamat po, Panginoon, sa inyo pong mga mensahe na itinuro niyo po na 5 points regarding sa grace, letter G, letter A, R, A, and C, E. Panginoon, salamat po because your love is everlasting and your faithfulness endures forevermore, Panginoon. Kaya po, Lord, patuloy niyo pong palakasin ang mga nasumusubaybay sa vlog na ito. When I pray, O God, that they will experience a genuine, Lord God, encounter with Jesus Christ. And I pray also, Lord, na sila po ay magkaroon po ng tunay na lakad pananampalataya sa iyo. And let them grow, Lord God, in word and magkaroon po ito ng pagtatanim, Panginoon, ng kanilang buhay sa batuhan which is Christ, O God. Kaya po, Lord, salamat. Lord, bigyan niyo po sila ng magandang araw ngayon, Panginoon, at patuloy niyo po silang pagpalain. Salamat po sa lahat ng ito, sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. So God bless you and see you tomorrow for another topic po sa atin po. Paki-share and like lang po ang ating pong mga vlog at meron po tayong YouTube channel na so that you can review all our vlog po. God bless you and see you